Wellman TV. Bobby Aguilar. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 951, Kabanata 951, pinilit na ibunyag ang sarili sa lungguhit isa. Damn it. Agad nitong ikinagalit si Mark Fraley. Binasag niya ang bathtub sa isang suntok, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Walang kwenta, sabi ni Mark Fraley na puno ng galit ang mukha. Ang tagumpay ni Dominic Taylor ay naglagay ng napakalaking presyon kay Mark Fraley. Ang mas mahalaga ay ang layunin ni Dominic Taylor na hamanin din ang Marshall Saint. Ipinakita nito na ang mga benepisyong dulot ng dugo sa kanya ay lampas sa kanyang imahinasyon. Mukhang kailangan na sumangguni sa mga nakatataas. Huminga ng malalim si Mark Fraley, pinipigilan ang galit sa kanyang puso. Sa kabilang banda, lalong nanghina ang katawan ni Bobby Aguilar. Ang napakalaking pagkawala ng dugo ay nagpahirap sa paghinga ni Bobby Aguilar na makabangon. Higit pa rito, ang sakit sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ay nagpahirap sa kanyang banal na pakiramdam. Divine Sense. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Bobby Aguilar. He could extract a part of his divine sense, although it could not stray too far from his main body, pero dapat maibsan nito ang ilang sakit, tama ba? Higit pa rito, hindi pa rin niya naiisip ang sekreto ng special magic artifact. Sa isiping ito, agad na ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at pinilit ang isang hibla ng divine sense mula sa kanyang noo. Isang gintong liwanag ang nahulog sa special magic artifact. Isang itim na kawalan ng lumitaw sa harap ng mga mata ni Bobby Aguilar. Damn it! Walang kwenta. Sa kasamaang palad, kahit na ang banal na pakiramdam ni Bobby Aguilar ay nakuha, hindi niya napigilan ang sakit. Marahil ito ay dahil ang kanyang divine sense ay hindi masyadong malayo sa kanyang pangunahing katawan. Sa huli, hindi ako isang Marshall Saint, kaya hindi ko mapaghiwalay ang aking primordial spirit. Bahagyang napabuntong hininga si Bobby Aguilar sa kanyang puso. Hindi siya nang ahas na mag-aksaya ng oras, tiniis ang sakit, at lumapit sa bangin. Nang makarating sa paligid ng kalaliman, ginawa niya ang karaniwang ginagawa niya, inilabas ang kanyang ulo at sumigaw. Senyor! Pansamantalang tumawag si Bobby Aguilar. Ngunit walang tugon mula sa kailaliman. Senyor, alam kong naririnig mo akong nagsasalita, at alam kong nagtatago ka doon. Nagpatuloy si Bobby Aguilar. Wala akong masamang intensyon, nandito ako para iligtas ka. Senyor, kung naririnig mo ako, pakisagot. Gaano man naubos ni Bobby Aguilar ang kanyang kagalingan sa pagsasalita, wala pa ring gumagalaw mula sa ibaba. Ang kislap ng liwanag ay nakahiga lang doon, hindi gumagalaw. Senyor, gusto mo ba ng mga espiritual na bato? Marami ako rito, at lahat ay maibibigay sa iyo. Tukso ni Bobby Aguilar. Hindi lamang mga espiritual na bato, kundi pati na rin ang maraming mga pampalusog na bagay, mga halamang gamot, mga kayamanan ng Dharma ay maaaring ibigay lahat sa iyo. Senyor, ang mga espiritual na bato na inihandog ko noon ay maliit na halaga lang para sa akin, kung tutugon ka, mas marami pa akong maibibigay sa iyo. Matapos ang sunod-sunod na sigaw ay halos na mamaos na ang lalamunan ni Bobby ngunit wala pa ring gumagalaw sa ibaba. Hindi kaya nagsinungaling si Mallory Poe sa akin. Wala na ba talagang divine sense dyan? Napaisip si Bobby sa sarili. Hindi. Ngunit hindi nagtagal, tinanggihan ni Bobby ang ideyang ito. Maaaring magsinungaling si Mallory Poe, ngunit hindi siya dayin ng lalaking may bigot. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at tumingin sa kislap ng liwanag. Senyor, sinusubukan mo bang hikayatin ako para lamunin ang aking banal na sentido? Kung gayon, walang magliligtas sa iyo. Bulong ni Bobby. Gayunpaman, wala pa ring paggalaw sa ibaba. Nagsimulang mawala ng pasensya si Bobby. Kasabay ng sakit sa katawan, mas lalong lumaki ang galit ni Bobby. Anong klaseng matako kang senyor? Isa ka bang pipi? Nagmura si Bobby sa bangin. Sa tingin ko isa ka lang bastos, nagpapanggap ka pa ring senyor. Pastahan ako noong nabubuhay ka pa, wala kang iba kundi isang basura. Kung hindi, paano ka masusupol sa ganitong lugar? Napakaraming basura, hindi mo man lang maprotektahan ang iyong sariling katawan,
at ngayon ay nananatili ka sa kailaliman na ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay, walang halaga. Pagkatapos ng sunod-sunod na sumpa, nakakagulat na nakita ni Bobby na medyo nanginginig ang kislap ng liwanag. Mukhang effective. Tuwang-tuwa si Bobby. Kaya naman, agad niyang pinaigting ang kanyang pagsisikap. Basura, basura. Fuck ang iyong walang kamatayang dignidad. Bukas ay lalapastanganin ko ang libingan ng mga ninuno ng iyong pamilya. Sa susunod na araw, babantayan ko ang asawa mo na naliligo. Pakainin kita ng tae ko mamaya. Kinabukasan. Ikaw brat, huwag mo akong itulak masyado. Sa sandaling iyon, isang galit na sigaw ang nagmula sa ibaba. Ang tunog ay parang dumadagandong na kulog, na nagdudulot ng sakit sa tenga. Nagulat si Bobby Aguilar, na paatras ng 2 hakbang, pawis na pawis. Phew, mukhang gumagana talaga, parang pinipilit na uminom ang isang tao kung hindi sila tumatanggap ng toast. Bulong ni Bobby. Muli siyang gumapang pabalik sa gilid ng bangin, ngumiti ng nakakatakot, Senyor, wala akong pagpipilian, kung hindi kita isumpa, hindi ka magsasalita. Gayunpaman, muling bumalik sa kalmado ang eksena sa ibaba. Senyor. Pansamantalang tumawag si Bobby Aguilar. Dam, mas gusto mo talagang maldita, di ba? Hindi ka sumasagot kapag tinatawag kitang senyor, pero nasasabik ka kapag sinusumpa kita. Hindi ka takatakang naipit ka sa bangin na ito, ako. Tumahimik ka. Muling dumating ang boses. Napansin ni Bobby Aguilar na ang lalaking ito ay malinaw na mas tanggap sa pagmumura kaysa sa mabubuting salita kaya hindi siya nag-abala sa pagiging magalang. Old bastard, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na kainin ang aking mga espiritual na bato? Hindi mapigil ang nagmura ni Bobby Aguilar. Tahimik ka sa lahat ng oras na ito, sinusubukan mo bang akitin ako doon at lamunin ang aking banal na pakiramdam? Ngayong bagsak ka, nahihiya ka yata at nagagalit di ba? Hey, hindi ako bababa dyan, galitin kita hanggang kamatayan. Mula sa kailaliman, sinabi ng malamig na boses, oo, tama ang nabasa mo sa akin. Gusto kong lamunin ang iyong banal na kahulugan, ngunit hindi ko inaasahan na hindi ka mahuhulog dito, ang munting bastard na ito. Ikaw fucking matandang bastard. Nagmura si Bobby Aguilar na may dilat na galit. Ikaw maliit na hayop, maging magalang kapag nakikipag-usap ka sa akin. Ang mahinang liwanag ay nagsalita na may madilim na tono. Magalang sa iyo. Sino ka sa tingin mo? Hindi ka man lang makakalabas sa hukay na iyon, at gusto mong maging magalang ako. Humihingi ka ng kamatayan. Naglakas loob ka bang isumpa ang iyong ama? Papipilayan kita. Maaasar ako dyan saglit. Ikaw. Ang magkabilang panig ay nagmumura sa isa't isa pabalik-balik, nang walang pagpipigil. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo si Bobby Aguilar sa lupa, napabuntong hininga at sinabing, hindi na ako mag-aaksaya ng mga salita sa iyo, makipag-deal tayo, paano na? Isang deal. Sa paghusga sa iyong banal na kahulugan, ikaw ay walang iba kundi isang marquis, at gusto mong makipag-deal sa akin. Medyo nanunuya ang boses mula sa ibaba. Namilog ang mga mata ni Bobby Aguilar, at ngumisi, kung gayon, saang lupain ka naroroon? Ang nasasakupan ko ay lampas sa iyong pangunawa. Malamig na sagot ng kabilang partido. Humalaklak si Bobby Aguilar, saang kaharian ka kaya naroroon? Kung ganoon ka kalakas, may kukulong ka ba dito? Ang kabilang partido ay hindi tumugon kay Bobby Aguilar, at ang eksena ay muling tumahimik. Saglit na nag-isip si Bobby Aguilar at pagkatapos ay nanunuya, hindi ka naman magiging marquis lang, di ba? Hindi pa rin sumasagot ang kabilang partido. Bumangon si Bobby Aguilar habang bumubulong, isang sirang marquis, nag-aaksaya ng oras ko, akala ko ikaw ay isang bagay na kamangha-mangha, hindi man kasing galing ko. Nang marinig ito, hindi naiwasang sabihin ng kabilang partido, isang marquis. Ang mga martial saints ay hindi man lang banggitin sa aking paningin. Kabanata 952, Kabanata 952, Pagpapahintulot sa iyong pumasok sa martial saint. Biglang napuno ng saya ang puso ni Bobby Aguilar. Kaya, maaari bang ang divine sense na ito ay hindi bababa sa antas ng mighty realm?
Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, magtatanong pa lang, ngunit sa sandaling ito, may naramdaman siyang kakaiba sa labas. Mabilis niyang binawi ang kanyang divine sense at ibinalik iyon sa kanyang katawan. Nakita niya si Mark Fraley na naglalakad na may malungkot na ekspresyon. Ang kanyang mukha ay lubhang hindi magandang tingnan, at sa kanyang mga mata, may bakas pa nga ng malamig na dugong pagpatay na layunin. Bobby Aguilar, gusto mo bang mabuhay? Malamig na sabi ni Mark Fraley. Ngumisi si Bobby Aguilar, pumunta ka sa impyerno, kung mayroon kang anumang mga umutot ay ilabas mo lang sila. Huminga ng malalim si Mark Fraley at sinabing, nasaan si Emily Taylor? Basta sasabihin mo sa akin, kaya kong iligtas ang buhay mo. Tumaas ang kilay ni Bobby Aguilar at ngumisi, kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo siya mahahanap. Mahanap ko man siya o hindi ay walang kinalaman sa iyo. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung nasaan siya. Malamig na sabi ni Mark Fraley. Noong una ay gusto ni Bobby Aguilar na sabihin sa kanya ang secret realm ng pamilya Taylor ngunit hindi niya alam kung maibubunyag niya ang bagay na ito, kaya itinikom niya ang kanyang bibig. Magsalita ka, nasaan si Emily Taylor? Sigaw ni Mark Fraley. Hindi ko alam. Ngumisi si Bobby Aguilar. Si Mark Fraley ay nakatikom ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa mga rehas ng selda ng bilangguan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Bobby Aguilar, gusto mo ba talagang mamatay? Ayokong mamatay, napakasarap mabuhay. Bagkus, ikaw, nakikita ko ang salitang kamatayan, na nakasulat sa iyong noo, mag-ingat ka. Panunuya ni Bobby Aguilar. Akmang magagalit si Mark Fraley ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang kunin niya ang telepono at nakitang matataas na opisyal ang tumatawag, tuwang-tuwa kaagad si Mark Fraley. Hahanapin na sana niya ang mga matataas na opisyal, ngunit tumawag na ang mga matataas na opisyal. Kaya, nang hindi nag-abala kay Bobby Aguilar, si Mark Fraley ay nagmamadaling pumunta sa opisina. Pagdating sa opisina, pagpasok pa lang niya sa pinto, hindi na makapaghintay si Mark Fraley na sabihing, mahal na matataas na opisyal, may mahalagang bagay akong iuulat. Magsalita ka. Sabi ng isang matataas na opisyal. Nahuli namin si Bobby Aguilar, at may natuklasan kaming sikreto sa kanya. Excited na sabi ni Mark Fraley. Kaagad pagkatapos, sinabi ni Mark Fraley sa matataas na opisyal ang lahat ng nangyari kay Dominic Taylor. Matapos makinig ang matataas na opisyal, natahimik sila. Pagkaraan ng ilang sandali, bumantong hininga ang isang mataas na opisyal, matagal na naming alam ang koneksyon ng dugo ni na Bobby Aguilar at Emily Taylor, ngunit hindi namin inaasahan na ang kanilang dugo ay maaaring mag-interact sa ganitong paraan, na makakaapekto sa ikatlong tao. Sayang, sayang. Napabuntong hininga ang isa pang mataas na opisyal. Gaano kaganda kung nadiskubre natin ito ng mas maaga. 80% ng bloodline, bukod sa Dominic Taylor na ito, natatakot ako na walang ibang makakarating sa level na ito. Hindi mapalagay, sinabi ni Mark Fraley, mahal na matataas na opisyal, mayroon pa tayong oras. Hanggat maaari nating mahanap ang lokasyon ni Emily Taylor mula sa bibig ni Bobby Aguilar, maaari pa rin nating ipagpatuloy ang eksperimento. Gayunpaman, bumantong hininga ang matataas na opisyal at sinabing, hindi na natin mahahanap si Emily Taylor, at kahit na gawin natin, hindi na natin siya abot. Ano ang ibig sabihin nito? Labis na naguguluhan si Mark Fraley. Maaaring may mas makapangyarihang pag-iral kaysa sa matataas na opisyal sa mundong ito. Bumulong ang matataas na opisyal, ang nakikita mo ay maliit na bahagi lamang ng kalawakan, ang totoong mundo ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip, at marami pang iba na mas makapangyarihan kaysa sa atin. Ibinuka ni Mark Fraley ang kanyang bibig, may gustong itanong, ngunit pinutol siya ng matataas na opisyal. Sige, simula ngayon, huwag na nating banggitin ang tungkol kay Emily Taylor. Tinawagan ka namin para sa isang bagay na mas mahalaga. Sabi ng isang matataas na opisyal. Kahit ayaw ni Mark Fraley, tumango lang siya. Mataimtim na sinabi ng matataas na opisyal, mawawala tayo sandali, at sa panahong ito, ang Capital City Martial Arts Association ay ganap na pamamahalaan ng Second Secret Realm.
Nag-alinlangan si Mark Fraley, na medyo naguguluhan, mahal na matataas na opisyal, saan kayo pupunta? Hindi na kailangang magtanong. Malamig na sabi ng senior official. Kung gayon, gaano katagal ito? Patuloy na tanong ni Mark Fraley. Hindi sigurado. Maaaring kasing ikli ng kalahating taon, o hanggang ilang taon. Sagot ng matataas na opisyal. Sa anumang kaso, kapag bumalik tayo, maaari nating ipakita ang ating sarili sa mundong ito. Bago pa makapagtanong pa si Mark Fraley, unti-unting nawala sa paningin ang mga matataas na opisyal. Ipahayag ang kanilang sarili sa mundong ito. Hindi napigilan ni Mark Fraley na sumimangot. Hindi kaya sa oras na iyon, ang 8 matataas na opisyal na ito ay maaaring lumitaw sa mundong ito sa kanilang tunay na anyo. Sa mahigit 100 taon ng Capital City Martial Arts Association, walang nakakita sa totoong mukha ng 8 matataas na opisyal na ito. At ngayon ay bigla na lang silang magbubunyag, baka may malaking mangyayari. Si Mark Fraley ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, para sa kanya, ang mga bagay na ito ay hindi mahalaga. Kinabukasan. Ang malaking digmaan sa pagitan ng Marshall Saint at Dominic Taylor na inayos ni Mark Fraley ay opisyal na nagsimula. Ang labanang ito ay umaakit ng hindi mabilang na mga titig, at ang resulta ay mas nakakagulat. Ang Marshall Saint ay talagang natalo ni Dominic Taylor. Bagamat nanalo si Dominic Taylor sa isang makitid na margin sa isang galaw, ang resultang ito ay tunay na nakabukas sa mata. Noon pa lang, natalo ni Bobby Aguilar ang isang Marshall Saint, at ngayon ay ginawa rin ni Dominic Taylor ang parehong bagay, naging ordinaryo na ba para kay Marky na talunin ang Marshall Saints? Pareho silang once in a lifetime na mga henyo na kayang gawin ang parehong bagay, walang nakakagulat. Hindi ko akalain na 2 tao ang sisira sa kasaysayan, at tayo, ang henerasyong ito ng mga tao, ay masasaksihan ito. Nagkaroon ng iba't ibang mga opinyon, at ang lahat ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Maraming matikas na bihis na kabataang lalaki mula sa mga maharlikang pamilya ang nagsimulang mag-alala. Isang bagay para kay Bobby Aguilar na makamit ito, ngunit ngayon na ginawa rin ni Dominic Taylor, hindi nila maiwasang mag-alala. At ang isa na pinakagalit ay walang alinlangan na si Mark Fraley. Nasaksihan niya ang pagpasok ng bloodline ni Bobby Aguilar sa katawan ni Dominic Taylor. At ang dahilan kung bakit nagawang labanan ni Dominic Taylor ang Marshall Saint sa mga kaharian ay dahil din sa pagsasanib ng 2 bloodline na ito. Damn it, damn it. Umuumbok ang mga ugat ni Mark Fraley sa galit. Habang nagpupuyo si Mark Fraley, biglang pumasok si Obadiah Heptonstall mula sa pinto. Young Master Fraley, anong problema? Ano ang ikinagagalit mo? Walang pakialam na tanong ni Obadiah Heptonstall. Biglang tumangala si Mark Fraley kay Obadiah Heptonstall. Huminga siya ng malalim, pilit na pinipigilan ang kanyang galit, at sinabing, maaari akong sumang-ayon sa gusto mong gawin, ngunit ano ang para sa akin? Tumaas ang isang kilay ni Obadiah Heptonstall at sinabing, mga benepisyo. Hindi ba't nangako ako sa iyo ng 1,000 espiritual na bato? Ngumisi si Mark Fraley, Obadiah Heptonstall, tinatrato mo ba ako na parang pulubi? Hindi nagmamadaling sumagot si Obadiah Heptonstall, sa halip, lumibot siya sa silid at huminto. Walang pakialam na sinabi, maaari kitang tulungang makapasok sa kaharian ng Marshall Saint. Sapat na ba ang mga terminong ito? Kabanata 953, Kabanata 953, Kooperasyon. Tumakas sa Marshall Saint Realm. Biglang nagsikip ang mga pupils ni Mark Fraley. Bagamat ang ilan ay pumasok sa Marshall Saint Realm sa panahong ito, kakaunti sila at malayo. Kahit na ang mga tinatawag na prodigy tulad nina Jackson Harris at Ignacio Burke ay hindi pa nakapasok sa Marshall Saint Realm. Wala ni isa man mula sa nakababatang henerasyon ang nagkaroon. Pinaikit ni Mark Fraley ang kanyang mga mata, malamig na tumawa. Obadiah Heptonstall, nagpapakain sa mga pantasya ng mga tao, iyon din ang aking kakayahan. Bakit ako maniniwala sa iyo nang walang anumang patunay? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Obadiah Heptonstall ang tumawa. Nagpapakain ng mga pantasya. Sa tingin mo ako ay katulad mo.
Puno ng panunuya ang mga mata ni Obadiah Heptonstall. Alam mo ba kung gaano kakilakilabot ang Immortal Slaying Sect noong araw? Kung hindi dahil sa pagbabago ng panahon, hindi ka man lang kwalipikadong magtrabaho sa akin. Ngumisi si Mark Fraley, oo, ang iyong Immortal Slaying Sect ay talagang makapangyarihan, napakalakas na ito ay nalipol ng isang tao. Nililigawan mo si kamatayan. Nang marinig ito, nagngangalit si Obadiah Heptonstall. Hinawakan niya ang leeg ni Mark Fraley at itinaas sa himpapawid. Binabalaan kita, mas mabuting huwag mong banggitin ang mga gawain ng Immortal Slaying Sect. Sa mga mata ni Obadiah Heptonstall, napakarami ng pagpatay, at sa kaibuturan ng hanggaring mamamatay tao na iyon, tila may nagbabadyang kakilakilabot. Pagkatapos, itinapon ni Obadiah Heptonstall si Mark Fraley sa isang tabi. Huminga siya ng malalim at sinabing, sasabihin ko sa iyo kung ano ang ginagawa ko sa mga kriminal na ito, at kung paano ko naibalik ang aking sarili sa tuktok. Ipapasa ko sa iyo ang secret technique ng Immortal Slaying Sect. Kapag nakuha mo na ang secret technique na ito, magiging isang piraso ng cake ang pagpasok sa Martial Saint Realm. Inayos ni Mark Fraley ang kanyang mga damit, pagkatapos ay tumayo at sinabing, sige, sumasang-ayon ako. Kung gayon, huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras, dalhin mo ako doon ngayon, malamig na sabi ni Obadiah Heptonstall. Hindi ngayon, umiling si Mark Fraley. Naging malamig ang mukha ni Obadiah Heptonstall, nagtatanong, ano, sinusubukan mo ba akong linlangan? Hindi, umiling si Mark Fraley. Kahit na ako ang namamahala sa Capital City Martial Arts Association ngayon, ayaw ni Star na gawin ko ito. Kung susubukan niyang pigilan ako, magiging problema mo rin ito. Kumunat ang noo ni Obadiah Heptonstall. Natural niyang napansin ang pagkadismaya ni Star sa kanya. Bagamat hindi natatakot si Obadiah Heptonstall kay Star na ibinigay sa kanyang White Bone Army, kung sila ay lalaban, ito ay magiging isang abala. Anong balak mong gawin? Nagtanong si Obadiah Heptonstall. Kalmadong tumugon si Mark Fraley, bigyan mo ako ng 3 araw, iiwas ko si Star, pagkatapos ay makikipag-ugnayan ako sa iyo. 3 araw. Nag-isip sandali si Obadiah Heptonstall, pagkatapos ay tumango, sige, sana ay tuparin mo ang iyong salita. Iniwan ang pangungusap na ito, mabilis na umalis si Obadiah Heptonstall. Sa loob ng kulungan. Ang hiwa ng Divine Sense ni Bobby Aguilar ay muling nagsuri sa Special Magic Artifact. Nakatayo sa gilid ng kalaliman, sumigaw siya, matandang geyser, binisita kita muli. Ang bangin sa ibaba ay nagsimulang manginig, ngunit walang tumugon. Humalaklak si Bobby Aguilar, hoy ikaw, ang lumang bagay na nakaipit sa bangin. Tinatawag kita. Ikaw na maliit na hayop, kapag umalis ako dito, papatayin kita. Sigaw ng boses. Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing, pag-usapan natin iyan kapag nakaalis ka na. Hindi ako narito ngayon para makipag-away sa iyo, ngunit para humingi ng tulong sa iyo. Tulong. Ikaw munting hayop, dapat kong bilangin ang aking mga pagpapala kung hindi kita papatayin, at gusto mong tulungan kita. Malamig na saway ng boses. Humalaklak si Bobby Aguilar, huwag kang matuwa, maaari tayong makipag-deal. Hindi kita gagamitin ng walang anumang kapalit. Ang boses ay emph, ngunit hindi umimik. Sa halip, nagpatuloy si Bobby Aguilar, kung ipahiram mo sa akin ang iyong kapangyarihan, matutulungan kitang makaalis dito. Paano iyon? Binalak ni Bobby Aguilar na gamitin ang parehong paraan na ginamit niya laban sa Earthfiend Valley Ancestor, upang harapin ang hiwa ng liwanag na ito. Unti-unting maubos ang kapangyarihan ng huli, pagkatapos ay alisin mo siya. Talagang malaki ang pangarap mo, ngini siya ng liwanag mula sa ibaba. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Di kaya, nalaman niya. Anak, hindi makakatakas sa aking mga mata ang iyong maliliit na pakulo, nanunuya ang boses. Gusto mong kunin ang kapangyarihan ko. Sa panaginip mo. Mabilis itong tinuwanan ni Bobby Aguilar, hindi ko sinasadya, I swear, hindi pagkakaunawaan ang lahat. Sa impyerno kasama ka. Nagmura ang boses.
Nagsimulang magkamot ng ulo at tenga si Bobby Aguilar sa pagkadismaya, ngunit kahit anong sabihin niya, hindi pumayag ang boses. Iniwan nito si Bobby Aguilar na nakaupong nanlulumo sa lupa. Nako, kung hindi mo ako papahiram ng iyong kapangyarihan, natatakot ako na baka hindi rin ako makatakas, bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. Escape. Ano, pagkatapos magyabang sa akin ng kalahating araw, nakulong ka rin ba? Napuno ng panunuya ang boses. Bamulong si Bobby Aguilar. Eksakto, hindi lang nila ako ikinulong, kundi kinukuha din ang sariwang dugo ko araw-araw. Damn it, it's driving me nuts. I extract ang dugo mo. Ano, may kakaiba ba sa dugo mo? Tanong ng ilaw. Umiling si Bobby Aguilar, hindi ko alam, siguro dahil sa physical constitution ko. Konstitusyon. Ano ang ibig mong sabihin? May bahid ng excitement ang boses. Ano ang iyong konstitusyon? Sagot ni Bobby Aguilar, mukhang magulo ang katawan, pero hindi ko talaga maintindihan. Magulong katawan. Nang marinig ito, ang liwanag ay, saglit, kitang-kitang nasa sabik, lumakas pa ng kaunti ang ningning nito. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar bilang paninindigan, kung magpapatuloy ito, natatakot ako na baka maubusan ako ng dugo. Sigurado ka bang magulong katawan ka? Malamig na tanong nito. Muling umungol si Bobby Aguilar, nag-aatubili na sinabi, bakit ako magsisinungaling sa iyo? Natahimik ang ilaw. Makalipas ang mahabang panahon, bigla itong nagsalita, anak, hindi imposibleng tulungan kita. Natuwa si Bobby Aguilar, nagmamadaling sinabing, talaga. May kondisyon ako. Sabi ng boses. Anong kondisyon? Sabihin mo dali. Sabik na sagot ni Bobby Aguilar. Mataimtim na nagsalita ang boses, hindi ko gusto ang katawan ng iba, kundi ang katawan mo. Tayong dalawa, iisang katawan. Kung hindi, natatakot akong lokohin mo ako. Nang marinig ito, nagsalubong ng malalim ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Nagbabahagi ng katawan. Sinabi ni Mallory Poe, ang hiwa ng liwanag na ito ay hindi isang magandang uri. Kung ito ay upang sakupin ang kontrol ng kanyang katawan, iyon ay magiging problema. Hindi, mahahanap kita ng katulad na katawan. Kontra ni Bobby Aguilar. Hindi na kailangan. Gayunpaman, tumanggi ang boses. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, hindi pa ba sapat ang pag-aalok sa iyo na maghanap ng katulad na katawan? Hey, sa tingin mo madaling makuha ang mga espesyal na konstitusyon? Itigil ang katarantaduhan, kalimutan mo ito kung hindi ka sumasang-ayon, isipin mo ito, naiinip na pag-away ng boses. Pagkatapos ay lumubog ito sa katahimikan, kahit anong sabihin ni Bobby Aguilar, walang tugon. Si Bobby Aguilar, na walang pagpipilian, ay maaari lamang umalis mula sa Special Magic Artifact sa ngayon. Kabanata 954, Kabanata 954, buhay pa ang babaeng nakamaskara. Nag-isip si Bobby Aguilar at nagpasya na huwag hayaang pumasok ang kanyang banal na sentido sa kanyang sariling katawan. Sa kanyang kakayahan, kung gusto niyang puwersahang agawin ang kontrol, si Bobby Aguilar ay walang paraan upang labanan ito. Damn it, let's just forget it. I've wasted enough time already. Ungol ni Bobby. Sa mga susunod na araw, ang aparato sa katawan ni Bobby Aguilar ay misteryosong tinanggal. Bigla nitong ikinagulat si Bobby. Hindi kaya. Ang dugo sa kanyang katawan ay walang epekto. Sa sandaling ito, pumasok si Mark Fraley mula sa labas. Sinulyapan niya si Bobby at ngumisi, Bobby, pahalagahan mo ang ilang araw na natitira sa iyo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bobby. Hindi siya kumibo, ngunit mayroon na siyang magaspang na hula sa kanyang puso. Mukhang walang epekto ang dugo ko. Pansamantalang sabi ni Bobby. Sa pagbanggit sa paksang ito, biglang naging hindi maganda ang mukha ni Mark. Nahuli ni Bobby ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha at nahulaan, si Dominic Taylor lang kaya ang gumagana ng dugo ko. Nang marinig ito, mas lalong naging masama ang mukha ni Mark. Mukhang tama ang hula ko. Hindi napigilan ni Bobby ang mapangiti. Manahimik ka. Kung gusto mong mamatay ng mas maaga, magagawa ko ito. Hinawakan ni Mark ang rehas at galit na umungol.
Ngumisi si Bobby, anyway, wala na akong masyadong oras. Ano ang dapat katakutin? Nagtakip ng ngipin si Mark, huminga ng malalim, at itinuro si Bobby, tingnan ko kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Pagkabitaw ng mga salitang iyon, tumalikod si Mark at naglakad palabas. Pagkaalis niya, sunod-sunod na nag-usap ang mga bilanggo, Bobby, bakit mo siya pinagtatalunan? Nasa kamay niya tayo. Mapait na ngumiti si Bobby, hindi ako katulad nyo. Kahit anong sabihin ko, hindi niya ako bibitawan. Biglang natahimik ang lahat. Ilang sandali pa, may umaliw, Bobby, huwag mo nang masyadong isipin iyon. Baka may magbago sa loob ng ilang araw. Oo, maghintay hanggang makalabas kami, pagkatapos ay susundan ka namin. Ngumiti si Bobby at sinabing, sige. See you out there then. Walang inaasahan na walang balak si Mark na palayain ang sinuman. Sa mga sumunod na araw, nang maalis ang device, bahagyang nakabawi ang katawan ni Bobby. Ang espiritual na enerhiya dito ay lubhang mahina, at ang pagbawi sa kanyang katawan ay isang napakabagal na proseso. Bagamat si Bobby ay maraming Dharma treasures na nakatago sa kanya, kung ilalabas niya ang mga ito, may 70% pagkakataong matuklasan ang mga ito. Damn it, wala na akong pakialam. Tahimik na nagmura si Bobby. Kung mababawi ko ang katawan ko sa loob ng ilang araw, baka makatakas ako. Kaya, nang sumapit ang gabi, maingat na inilabas ni Bobby ang espiritual na bato. Sa sandaling ilabas ang espiritual na bato, isang maliwanag na liwanag ang kumikislap sa silid. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby, at dali-dali niyang pinasok ang espiritual na bato sa kanyang bibig. Mabuti na lang at hindi masyadong nakatawag ng pansin ang hakbang na ito, at nakahinga ng maluwag si Bobby. Kinailangan niya ng halos buong gabi upang ubusin ang espiritual na bato. Gayunpaman, ang katawan ni Bobby ay nagdusa ng labis na pinsala, at ang aparato ay nagdulot ng malaking trauma sa kanyang katawan. Kahit na ang paggamit ng espiritual na bato, ang bilis ng pagbawi ay napakabagal. Sa bilis na ito, aabutin ng 12 ng araw bago mabawi ang aking pinakamataas. Napabuntong hininga si Bobby sa loob. Tumangala siya sa aparatong nasa harapan niya, at napuno ng galit ang puso niya. Huminga ng malalim si Bobby, pilit na pinatatag ang kanyang emosyon. Sa loob ng selda ng bilangguan, nagsimulang magkwentuhan ang maraming bilanggo tungkol sa kanilang buhay. Mula sa timog hanggang sa hilaga, mula sa kasaysayan hanggang sa hinaharap. Tila nasanay na sila sa ganitong uri ng buhay, na mapurol ngunit mapayapa. Paminsan-minsan ay sumasali si Bobby sa kanilang walang ginagawang daldalan, at naging maayos ang buhay. Sa araw na iyon, habang nagkukwentuhan gaya ng dati ang mga preso, biglang bumukas ang pinto. For some reason, biglang nakaramdam ng masamang premonition si Bobby. Pagtingin niya sa taas, nakita niya si Mark na naglalakad papasok ng may malalaking hakbang. At sa tabi niya ay may isa pang tao. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Obadiah Heptonstall. Obadiah Heptonstall. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby. Bakit siya pupunta dito? Nabalitaan ni Bobby ang mga ginawa ni Obadiah Heptonstall. Sinasabing nilamon niya ang panloob na lakas at banal na pakiramdam ng hindi mabilang na mga martial artist, na nagdulot ng kalungkutan sa buong mundo ng martial arts. Hindi kaya. Nakatutok siya sa mga bilanggo dito. Maaari kayong lumabas muna. Ikanaway ni Mark ang kanyang kamay, pinalabas ang lahat. Inilibot ni Obadiah ang paligid, na parang binibilang ang mga bilanggo sa selda. Hindi nagtagal, bumaling ang tingin ni Obadiah kay Bobby. Sino ang taong ito? Tumingin si Obadiah Heptonstall kay Bobby at sinabing. Sabi ni Mark, siya si Bobby Aguilar. Oh! Biglang naging interesado si Obadiah. 3 hakbang siya sa dalawa at lumapit kay Bobby, ngumiti ng mahina, so ikaw si Bobby Aguilar. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bobby, ngunit hindi ito umimik. Walang pakialam na sinabi ni Obadiah, sa totoo lang, dapat talaga akong magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, malamang na hindi ako makakatakas sa Immortal Slaying Sect. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bobby na mapangiti,
So you owe me a favor. Kailan mo balak bayaran? Isang pabor. Napataas ang kilay ni Obadiah at saka tumawa, ayos lang. Kung willing kang magtrabaho para sa akin, I might consider it. Obadiah Heptonstall, huwag kang magpalinlang sa tusong Bobby Aguilar na ito, paalala ni Mark sa kanya mula sa gilid. Hindi siya pinansin ni Obadiah at tumingin kay Bobby, tila naghihintay ng sagot niya. Sa halip na sumagot, sinabi ni Bobby, Obadiah Heptonstall, hindi ka ba natatakot na mapigil muli? Mas mabuting mag-ingat. Sinugilan na naman. Ha 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 ha. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Obadiah. Sino sa mundong ito ang makakapigil sa akin? Itatayo ko muli ang Immortal Slaying Sect, at ito pa rin ang magiging numero 1 sekta. Puno ng kumpiyansa at kataasan ang tono ni Obadiah. Talaga, hindi mapigil ang mapangiti ni Bobby. Obadiah Heptonstall, hayaan mo akong magbigay sa iyo ng ilang masamang balita. Nagtaas ng kilay si Obadiah, nagpahiwatig na magpatuloy si Bobby. Sumandal si Bobby sa rehas at maingat na sinabi, buhay pa ang babaeng nakamaskara. Kabanata 955, Kabanata 955, mga paraan ni Obadiah Heptonstall. Buhay pa ang babaeng nakamaskara, at nakita ko na siya. Misteryosong bulong ni Bobby Aguilar sa kanyang tainga. Nang marinig ito, agad na napaatras si Obadiah Heptonstall, puno ng takot ang kanyang mukha. Pati katawan niya nanginginig. Anong mali? Mabilis na humakbang si Mark Fraley para magtanong. Hindi umimik si Obadiah, hinayaan na lang na patuloy na umagos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ikaw, ang kalokohan mo. Bahagyang nanginginig ang boses ni Obadiah. Tumawa ng malakas si Bobby Aguilar, totoo ang sinabi ko. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Bullshit. Mahigit 10,000 taon na siyang patay. Umuungol si Obadiah sa galit. Ngumisi si Bobby Aguilar, hindi mo ba alam na nabuhay siyang muli? At higit sa isang beses. Paanong hindi malalaman ni Obadiah? Siyempre, alam niya ang mga pamamaraan ng babaeng nakamaskara. Ngunit ang kanyang mga muling pagkabuhay ay kadalasang nabigo, at hindi nagdulot ng anumang malalaking kaguluhan. Kakaunti lang ang matagumpay at kumpletong muling pagkabuhay. Sinisikap mo akong takutin, hindi ba? Sa tingin mo maniniwala ako sa iyo? Malamig na sabi ni Obadiah. Nagkibit balikat si Bobby Aguilar, nasa sa iyo, kung maniniwala ka o hindi ay iyong negosyo. Sinabi ko sa iyo, ang batang ito ay tuso at polytheist, lumayo ka sa kanya. Sigaw ni Mark Fraley. Sandaling natahimik si Obadiah. Kinaway-kaway niya ang kamay niya at pumunta sa gilid parang pinapakalma ang sarili. Hanggang sa makalipas ang ilang oras ay tila nakabawi siya ng katahimikan. Lumakad siya pabalik at nginisyon, Bobby Aguilar, hindi ako madaling matakot. Hindi ako maniniwala sa isang salita na sasabihin mo. Tulad ng sinabi ko, maniwala ka man o hindi, ito ay iyong sariling negosyo. Ngumisi si Bobby Aguilar. Pinaikit ni Obadiah ang kanyang mga mata at sinabi, narinig ko na ikaw ay isang magulong katawan, at tiyak na malakas ang iyong banal na pakiramdam, ha? Matitikman ko ito ng mabuti mamaya. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Talaga kayang tulad ng hinala niya. Maaari na tayong magsimula ngayon. Tumingin si Obadiah kay Mark Fraley. Tumango si Mark at tumabi. Pagkatapos, naglakad si Obadiah sa gitna ng bilangguan. Tiningnan niya ang maraming bilanggo at malamig na sinabi, karangalan mo na pagsilbihan ako, tandaan mo iyan. Ang maraming bilanggo ay nataranta at hindi naintindihan ang sinasabi ni Obadiah. Gayunpaman, nakaramdam ng masamang premonition si Bobby Aguilar. Agad siyang sumigaw, Obadiah, ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi pinansin ni Obadiah ang sinabi ni Bobby, kakaibang enerhiya lang ang ibinubuga sa kanyang katawan. Madilim ang enerhiyang ito, at kalaunan ay naging evil ghost sa hangin. Ang evil ghost na may malawak na dagwang bibig ay sinisingil sa isang kalapit na bilanggo. Sa sandaling ang banggaan, ang malaking kamay ng evil ghost ay direktang hamampas sa ulo ng bilanggo, at pagkatapos, ang banal na sentido ng bilanggo ay sapilitang pinunit at napalunok sa malawak na dagwang bibig.
Ang kanyang banal na pakiramdam ay hinihigop. Mabilis na nagwawala ang aura sa kanyang katawan. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang lahat ng mukha ng mga bilanggo. So komportable, talagang komportable. Pinaikit ni Obadiah ang kanyang mga mata at sinabi. Nakipagkamay siya, at maraming evil ghosts ang lumipad palabas. Ang mga evil ghost na ito ay isa-isang sinugod ang mga bilanggo, nilalamon ang kanilang divine senses. Nagpanik ang maraming preso. Sinubukan nilang lumaban, ngunit nalaman nilang hindi nila makalmat ang mga evil ghosts. Sa ilang sandali, ang buong bilangguan ay napuno ng mga panaghoy at hiyawan. Ang mga mukha ng bawat bilanggo ay puno ng takot. Hahaha, ha. Tumawa ng malakas si Obadiah. Ang mukha ni Bobby Aguilar ay labis na kakilakilabot, hinawakan niya ang rehas at umungol, Obadiah, mas mabuting itigil mo ito ngayon din. Ngumisi si Obadiah, tumigil ka. Huwag kang mag-alala, malapit ka na. Nang makita ang patuloy na pag-iyak ng mga nakapaligid na bilanggo, ang puso ni Bobby Aguilar ay pinahirapan. Sinaman niya ng tingin si Mark Fraley at hindi napigil ang mapagalitan. Mark Fraley, bilang miyembro ng Capital City Martial Arts Association, paano mo magagawa ang mga masasamang bagay? Gayunpaman, bumantong hininga si Mark, isang grupo lang sila ng mga langgam, sa tingin mo ba ay may pakialam ako? Isa-isang bumagsak ang mga bilanggo, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, at ang kanilang mga mukha ay namilipit sa sakit bago sila namatay. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Bobby Aguilar. Ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina upang pigilan ito. Damn it! Hinamplas ni Bobby Aguilar ang kanyang palad sa rehas. Obadiah, itigil mo na, kaya kitang bigyan ng kayamanan. Agad na sumigaw si Bobby Aguilar. Sinulyapan ni Obadiah si Bobby Aguilar at nginisyan, hindi ako maniniwala sa anumang sasabihin mo. Ikaw. Si Bobby Aguilar ay labis na inis ngunit walang paraan upang lumaban. Ang mga nakapaligid na bilanggo ay sunod-sunod na bumagsak, at ang kalagayan ng pag-iisip ni Bobby Aguilar ay malapit nang bumagsak. Damn it! Sa sandaling ito, naalala ni Bobby Aguilar ang banal na kahulugan ng Special Magic Artifact. Lalabanan kita hanggang dulo. Umungol si Bobby Aguilar, pagkatapos ay agad na inilagay ang kanyang Divine Sense sa Special Magic Artifact, hinahanap ang kislap na iyon ng liwanag. Sumasang-ayon ako sa iyong mga kondisyon, lumabas ka ngayon at kunin ang aking katawan. Nag-aalalang sigaw ni Bobby Aguilar. Isang boses ang dahan-daang nagmula sa kailaliman ng kalaliman. Sa wakas pumayag ka, pero sa kalagayan ko ngayon, hindi pa ako makakaalis dito. Mahinang sabi ng kabilang partido. Nanliit ang mga mag-aaral ni Bobby Aguilar, at nag-aalala siyang nagtanong, bakit? Masyadong mahina, kailangan ko pa rin ng maraming espiritual na mga bato. Ang mukha ni Bobby Aguilar ay naging lubhang kakilakilabot. Ito ay isang kagyat na bagay, saan ang oras na maglaan? Damn it, walang silbi. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang magmura, saka nagmamadaling umalis. Sa maikling panahon na ito, halos kalahati ng daang bilanggo ay namatay na. Obadiah, itigil mo na ito ngayon din. Galit na sigaw ni Bobby Aguilar. Maganda ang relasyon ni Bobby Aguilar sa mga presong ito, nang makita silang mamatay sa harap ng kanyang mga mata, hindi niya kinaya. Sinulyapan ni Obadiah si Bobby Aguilar at nginisyan, mukhang sabik na sabik ka. Sinabi pa ni Mark Fraley, bilasan mo at patayin mo siya, para hindi na siya mag-aksaya pa ng oras. Bahagyang tumanggaw si Obadiah, mabuti, dahil nababalisa ka, ipapadala kita sa iyong kamatayan ng maaga. Nang matapos siyang magsalita, isang evil ghost ang sumugod kay Bobby Aguilar.